Sino man yan. Alright, so good morning po sa inyong lahat mga kapatid. JDB uli ang inyong kabaglingkod. Isa na naman karimari-marim na gawain, no, ng mga DDS. Yung kanilang bahagi ng pagsamba nila sa kanilang Duterte cult ng kultong digong. Akalain nyo ba naman na ito yung bunga ng kultura dekamanyakan, no, na minana ng mga Pilipino sa maikling mahabang panahon ni Duterte. Sabi nga ho sa political science, nag-aaral pa ako, 6 years is too short for the good president, di ba? For the performing one, but too long for the bad one. For example, ang bad one, mga mamamatay tao, mapaniil ng karapatang pantao, manyakekoy, di ba? Yung ganong klase. Aba naman, meron hong isang DDS, hindi ko na talaga na-trace kung sino to tinakpan kasi. Ang sarap sanang ipakita sa inyo kung sino siya Total, ginawa niya ito in public, so hindi niya po deserve ang privacy. Okay? So dapat nag-iingat-ingat sila. Kaya lang, hindi ho ito nag-iingat, talaga ho sinasadya niya. Di ba? Sana makarating sa kanyang mga anak, no, nang sumpain ng babaeng ito. Akalain nyo, akala ko nung una, ito ay joke lang. Yun pala totoo na merong nag-post. Ito sabi niya kahit ano pang sabihin ninyo, solid Tatay Digong pa din kami. What? Kung malapit lang sana ang Hong Kong sa the Netherlands. Oy, nako! Mga taga Hong Kong, kalit-liit ng Hong Kong. Yung mga, sino ba yung mga DDS na mga alembong dyan? Baka ho, isa sa mga kilala nyo, mga alembong na DDS dyan sa bansang, sa probinsya ng China, na Hong Kong, nako, taga dyan pala to, Pilipina. Malamang Bisaya ito, baka taga Mindanao din to. Etong Hong Kongers na Makati. Sabi niya, willing ako magpa-chok-chak ng katawan kay tatay. Aba naman. Kung yun ang paraan para maibsan ng kamanyakan, ang kalungkutan niya. Bakit kapag ka nalulungkot ba ang lalaki, gamot pekpek pampay? Bakit pagka nalulungkot ba ang lalaki, ang gamot di ba? Katawan, sex, ganun. Parang grabe naman. Pag ako nalulungkot, ang gamot po sa kalungkutan ko, balahibo po. Pangkiliti sa paa at sa kilikili. Hindi, biro lang. Di ba? Kadiri, pakababoy na babaeng ito. Grabe. Siguro pokpok to dyan sa Hong Kong. Yung kakatulad dong yung ibang OFWs doon, sa Middle East, pumapatol sa mga itik. Kaya nga ho, sa Quezon Avenue, madami na ho nawala, nag-abroad pala. Dahil nandun sila sa Middle East at sila po ay pumapatol sa mga itik. Tapos pag uwi ng Pilipinas, may pera sila. Doon sa jowa nilang Pinoy naman nila, ibinibigay. Doon sila uuwi. At pag naubos na ng Pinoy ang kanilang pera, sa kanila maiisipang uwian ang tunay na asawa at mga anak. Pag uwi doon, nako, mamanyakin si mister, tapos saka sasabihin, nabuntis ako in advance, 2 months na akong delayed. Ayop. Ang daming ganyan. Okay, sa ito clue, taga Hong Kong, sabi niya nitong higad na to. Kahit ano pang sabihin ninyo, solid Tatay Digong pa din kami. Aba naman, may kasama to. Itong Makati girl na to. Kung malapit lang sana sa Hong Kong, sa the Netherlands, willing akong magpagamit ng katawan kay tatay. Kung yun ang paraan para maibsan kalungkutan niya sa sukulan o kulungan. Grabing babae no to. Pinablik talaga, naka-public to sa Facebook Kaya tali-taling na screenshot. At saka wala ho talaga siyang intensyong i-delete. Imagine April 1 pa yung petsa niyan.
umabot ng 476 ang nag-react, ang mga natawa, ginulat at okay lang, losyang ka naman. At 476 po ang mga nagkomento. So wala siyang interest talagang ito ho ay i-delete. At ang kanyang profile pic ay ang bring him home. Next naman. Katuwiran naman po ni Lo Siyang ay maiintindihan naman daw ng kanyang mister. Aba naman, maiintindihan naman ng mister ko 'yon dahil solid idol niya din si tatay. Anak ng putsa. Pinangunahan yung asawa, ano? Nahiya. At saka isa pa, Diyos ko, kahit na solid supporter kayo, hindi naman tama na umabot kayo sa puntong ganun. Di ba? Ay, nako. Ano yun? Ito. Bigay kasi iPhone pag itik, pero laspag sila sa amoy. 65 years old na yung babae, manyak pa rin. Ouch. Sabi ni Pambansang Angkol. Grabe, no? Paki-PM nga sa akin yung identity nitong hayop na to. Nakakadiri, anak ng putya. Wag niyo kakalimutan, ha? Paalala po from Jennifer. Don't forget to like, share, and subscribe. Thank you so much. God bless everyone. Ayun, thank you. Diba? So, ito ho yung kultura na kultura na minana natin, 'di ba? Ador birador. So, minana natin dating Pangulong Duterte. So, baka siya din yung nag-video na wala na daw siyang sex. Baka siya rin 'yon, 'di ba? Terrible, oh. Kasi makita niyo naman ng si Digong, sinusupsup yung mga babae. Yung sa Japan, 'di ba? Tapos yung asawa niya nandun din. Baka yun din ho yung babae na yun. Ay nako. Diba? Wala nang respeto sa sarili. Manyakis kasing iniidolo nila. Alam niyo, may nakalagay na ganyang hawig dyan yung talata sa Biblia na kung ano ang iyong dinidiyos ay nagiging ganun ka din. Meron dyan. So yung mga hanapin niya yun. Kaya nga yung iba doon nagiging mga parang wala silang pusong bato, di ba? Parang silang mga bingi sa katuwiran. Meron ganon, may ganing talata diyan sa Biblia. Hindi lang ako matandain na ngayon ng mga sitas eh. Ay nako. Ito ho ang epekto ng pagiging panatiko o yung fanaticism, di ba? Sabi, kaya pala willing ibigay ang bataan for free, 65 na pala. So balak ng 65 na makipag-69. Ew! Karimarimarim. Ay nako, karimarimarim na Pilipina ito. Nakakahiya. 'Di ba? Kung sino ka man na itataya mo ang katawan mo sa katawan mo, gurang ka na pala, wala ka ng asim. Ha? Nakakadiri ka pa naman. 'Di ba? Kaya nga karimarimarim yung ganyan niya. Kultong-kulto ang datingan niyang manyakol na yan. Exactly. 'Di ba? Ng putek na babae na yan, napaka-immoral. Yan bang natutunan nyo kay Digong? Yes po, yan nga po talaga. Di ba? Tama-tama nga yung kanta ni Niolo, di ba? Mga DDS na to. Ay, nako, nakakapangilabot. Kibarbaridad Eres.